Naaalala ko pa rin ang sandaling nagbago ang lahat. Ang sandaling ang 6 na taong sakripisyo, pagod at walang hanggang pagmamahal ay bumaba sa isang sobre sa loob ng isang bulwagan ng korte. Nakaupo ako sa mesa na yari sa kahoy, nakatupi ang aking mga kamay sa aking kandungan, sinusubukang kumalma. Hindi tumitigil sa panginginig ang aking mga daliri. Ang bulwagan ng korte ay may amoy ng lumang kahoy at papel. At ang mga ilaw sa itaas ay nagpapatingkad sa lahat ng bagay na tila matalas at malamig. Sa tapat ko, nakaupo si Juan kasama ang kanyang abogado, isang lalaking mukhang matalas na nakasuot ng damit na malamang ay mas mahal pa sa kinikita ko sa loob ng trinbuwan. Si Juan ay mukhang iba na sa lalaking pinakasalan ko. Ang kanyang damit ay designer, perpektong tahi. Ang relo niya ay kumikinang sa ilaw sa tuwing iginagalaw niya ang kanyang pulso. Maging ang kanyang gupit ay nagsasabi ng yaman. Nakaupo siya doon na nakataas ang baba, mukhang kumpiyansa, halos naiinip. Sa tabi ko, hinawakan ni Maria ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Siya ang naging matalik kong kaibigan mula pa noong bata kami, at ngayon siya na rin ang aking abogado. Tinanggap niya ang aking kaso nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo dahil alam niyang palagi niyang alam kung ano ang isinakripisyo ko para kay Juan. Tumayo ang abogado ni Juan, isinasara ang kanyang jacket sa isang mabilis na galaw na tila pinaghandaan. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw habang tinutugunan niya si Hukom Reyes, isang babae na nasa edad 50 na may matatalas na mata at buhok na kulay abo na nakapusod ng mahigpit. Mahal na Hukom, ang aking kliyente, si Dr. Juan de la Cruz, ay nagtayo ng isang kahangahangang karera sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at dedikasyon. Siya ay nagtapos ng may mataas na ranggo mula sa medical school at ngayon ay isang kinikilalang cardiothoracic surgeon sa Metropolitan Elite Hospital. Sa panahon ng kanyang pag-aasawa kay Ginang Santos, siya ay nagtrabaho sa iba't ibang trabahong mababa ang kasanayan, cashier, waitress, cleaner. Nakakaunti ang naambag sa kabahayan habang ang aking kliyente ay tinutupad ang kanyang mahirap na pag-aaral at karera. Naramdaman kong kumirot ang aking tiyan. Trabahong mababa ang kasanayan, kakaunting ambag. Ang mga salitang ito ay parang sampal sa aking mukha. Patuloy na naglalakad ang abogado. Si Ginang Santos, bagamat kaaya-aya, ay hindi kailanman nagpursigi ng anumang makabuluhang pag-unlad sa karera. Wala siyang degree sa kolehiyo, walang espesyal na kasanayan, walang makabuluhang ari-arian na kanya. Kinagat ko ang loob ng aking pisngi upang pigilan ang pag-iyak. Paano sila naglakas loob? Paano sila naglakas loob? Sumulyap ako kay Juan. Nakatingin siya, tumatango sa mga sinasabi ng abogado niya. Ang malamig na ekspresyon na iyon ay naroon pa rin. Ito ang lalaking yumayakap sa akin noong pauwi ako ng Duanay ng madaling araw. Pagod na halos hindi na ako makatayo. Ang lalaking humahalik sa magaspang kong mga kamay at nangangako sa akin na balang araw ay aalagaan niya ako tulad ng pag-aalaga ko sa kanya. Higit pa rito, sabi ng abogado habang naglalabas ng ilang mga papeles, si Dr. de la Cruz ay mapagbigay na pinahintulutan si Ginang Santos na itago ang kanyang mga personal na gamit at ang kanyang sasakyan, isang Honda Civic noong 2015. Wala siyang hinihiling mula sa kanya dahil wala siyang anumang bagay na may halaga na maibibigay. Nais lamang niyang umusad sa kanyang buhay. Walang bagay na may halaga na maibibigay. May nasira sa loob ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. 6 na taon. 6 na taon ng aking buhay, ang aking kabataan, ang aking mga pangarap. Walang bagay na may halaga. Tumingala ako kay Maria. Nakatingin siya kay Juan Abogado, na may ekspresyon na nakakatakot kung hindi ko lang siya kilala. Galit siya, talagang galit. Nang sa wakas ay umupo na ang abogado ni Juan, mukhang nasiyahan sa sarili, tumayo si Maria. Mahal na Hukom, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag at malakas. Kung maaari kong ipakita ang ebidensyang direktang sumasalungat sa lahat ng narinig natin, paano po? Tumango si Hukom Reyes. Mangyaring magpatuloy. Tumalikod si Maria sa akin at binigyan ako ng maliit na tango. Ito na, ang sandaling pinaghandaan namin.
Nanginginig ang aking mga kamay habang yumuyuko ako sa bag sa aking paanan. Ang sobreng papel ay tila mabigat na parang naglalaman ito ng bigat ng 6 na taon. Tumayo ako, nanginginig ang aking mga binti at naglakad patungo sa bangko ng hukom. Ang bulwagan ng korte ay lubos na tahimik maliban sa aking mga yapak. Nararamdaman ko ang mga mata ni Juan sa akin, marahil ay iniisip kung ano ang ginagawa ko. Nararamdaman ko ang lahat ng mga mata na nakatingin. Nang marating ko si Hukom Reyes, inabot ko ang sobre. Kinuha niya ito na may propesyonal na tango at naglakad ako pabalik sa aking upuan. Ang puso ko ay kumakabog ng husto sa aking palagay na naririnig ng lahat. Binuksan ni Hukom Reyes ang sobre at kinuha ang mga dokumento sa loob. May ilang mga pahina at pinanood ko habang ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa mga ito, nagbabasa. Sa una, ang kanyang ekspresyon ay neutral, propesyonal. Pagkatapos ay may nagbago. Ang kanyang mga kilay ay tumaas. Binuksan niya ang susunod na pahina at ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki. Tumingin siya kay Juan, pagkatapos ay bumalik sa mga papeles. Nagbasa pa siya at biglang ang kanyang mga labi ay nagsara na parang sinusubukan niyang hindi tumawa. Binuksan niya ang huling pahina, binasa ito ng buo at pagkatapos ay may nangyaring kahanga-hanga. Nagsimulang tumawa si Hukom Reyes. Hindi isang magalang na pagtawa, hindi isang tahimik na hikbi. Talagang tumawa siya ng malakas, isang tunay na tawa na umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan ng korte. Dinukot niya ang kanyang bibig, sinusubukang kontrolin ang sarili, ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Tumingin siya ulit kay Juan at iyon ang lalong nagpatawa sa kanya. Hindi ko pa nakikita ang ganito, hindi rin pala ang iba. Ang kumpiyansang ekspresyon ni Juan ay nawala. Sumandal siya, nalilito. Ang kanyang abogado ay mukhang nagulat, lumingon upang bumulong ng kagyat kay Juan. Sa gallery sa likuran namin, nakita ko si Veronica Santos, ang kasintahan ni Juan sa industriya ng parmasyutiko, na hindi komportable sa kanyang upuan. Ang kanyang perpektong makeup na mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pag-aalala. Pinunasan ni Hukom Reyes ang kanyang mga mata, patuloy na nakangiti ng malawak. Tumingin siya ng direkta kay Juan at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkaaliw patungo sa isang bagay na mas matigas, mas malamig. Dr. De La Cruz, sabi niya, at ang kanyang tinig ay mayroong kagat na ngayon. Sa 20 taon ng pagdinig sa family court, hindi ko pa kailanman, at ibig kong sabihin, hindi ko pa kailanman nakita ang isang malinaw na kaso ng sadyang maling representasyon. Huminto siya, tumingin sa mga papeles, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Well, pag-uusapan natin ang mga detalye sa madaling panahon. Ngunit kailangan kong sabihin, ang iyong kapalaluan ay tunay na kahanga-hanga. Namutla ang mukha ni Juan. Ang kanyang abogado ay mabilis na bumubulong sa kanya. Nakita ko si Juan na umiiling, mukhang nalilito at galit. Wala siyang ideya kung ano ang nasa loob ng sobre. Walang ideya kung anong ebidensya ang ginugol ni na Maria at ako ng ilang linggo upang tipunin, ngunit alam ko. At nakaupo doon, pinapanood ang paglaho ng kanyang kumpiyansa. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malakas ako. Inilapag ni Hukom Reyes ang mga papeles, pinagpatong ang kanyang mga kamay at tumingin sa paligid ng bulwagan ng korte. Sa tingin ko kailangan nating balikan ang ilang mga katotohanan tungkol sa kasal na ito. Hindi ba, Ginang Santos? Sige nga, ibalik natin sa simula. Sabihin mo sa akin kung paano kayo nagkakilala ni Dr. De La Cruz at kung ano ang nangyari sa loob ng 6 na taon na iyon habang siya ay nag-aaral ng medisina. Tumayo si Maria sa tabi ko. Mahal na Hukom, kung maaari, gusto kong gabayan ang korte sa timeline simula 8 taon na ang nakalipas. Sige, sabi ni Hukom Reyes. At mayroon pa rin siyang bahagyang ngiti sa kanyang mukha na parang alam niyang may isang bagay na kahanga-hanga na mangyayari. At doon kami bumalik. Bumalik sa simula. Bumalik sa kung kailan si Juan at ako ay magkaibang tao. Bumalik sa kung kailan kami bata pa, umiibig at mahirap. Naninirahan sa maliit na apartment na yon na may mga pangarap na mas malaki pa sa aming bank account.
8 taon na ang nakalilipas. Si Juan at ako ay nakatira sa isang maliit na apartment na napakaliit na maaari mong hawakan ang parehong dingding kung iunat mo ang iyong mga braso sa pasilyo. Ang pintura ay kumukupas sa banyo. Ang kusina ay may eksaktong 4 na cabinet. At ang bintana ng silid-tulugan ay may bitak na aming tinatakpan ng duct tape tuwing taglamig. Ngunit noon, ito ay parang isang palasyo dahil kami ay magkasama at umiibig at naniniwala sa hinaharap. Si Juan ay 22, ako ay 20, at kami ay kasal na sa City Hall kasama sina Maria at ang pinsan ni Juan bilang mga saksi. Hindi namin kaya ang totoong kasal, hindi rin namin kaya ang halos anumang bagay. Si Juan ay natanggap lamang sa medical school, ang pangarap niya mula pagkabata. Ngunit ang medical school ay nangangailangan ng pera. Malaking pera, mas maraming pera kaysa sa alinman sa amin na nakita. Ako ay nasa sophomore year ng kolehiyo na nag-aaral ng komunikasyon. Gusto ko ang aking mga klase, gusto ko ang pag-aaral. Ngunit isang gabi, mga dumbuan matapos magsimula si Juan sa medical school, umupo kami sa aming maliit na mesa sa kusina na may mga bayarin na nakalatag sa harap namin. At pareho naming alam na may kailangang magbago. Grace, sabi ni Juan, hinahaplos ang kanyang buhok sa paraang palagi niyang ginagawa kapag siya ay stressed. Hindi ko alam kung paano natin ito gagawin. Kailangan na ang tuition sa loob ng 3 linggo at kahit na may student loans ako, kulang tayo at kailangan pa rin nating bayaran ang upa, kuryente, pagkain. Tumingin ako sa mga numero. Tinitingnan ko na sila sa loob ng ilang oras. Ang part-time job ni Juan sa library ng campus ay halos walang bayad. Ang part-time work ko sa supermarket ay hindi rin gaanong mas mabuti. Ang kanyang student loans ay sakop ang tuition, ngunit halos hindi naabot ang mga gastusin sa pamumuhay. Nalulunod kami at hindi pa nga kami nakarating sa malalim na tubig. Paano kung mag-leave ako ng 1 taon sa pag-aaral? Sabi ko nang mahina. Tumingin si Juan sa akin, pagod ang mga mata. Ano? 1 taon lang? Siguro 2? Pwede akong magtrabaho ng full-time, baka kumuha ng pangalawang trabaho. Kapag natapos mo ang medical school at nagsimula ka ng residency, pwede kang bumalik. Grace, hindi ko pwedeng hilingin sa iyo na gawin iyan. Hindi mo ako hinihingi. Nag-aalok ako. Lumapit ako sa mesa at hinawakan ang kanyang kamay. Juan, ang pagiging doktor ay iyong pangarap. Gusto mo yan mula noong 8 taong gulang ka. Komunikasyon. Gusto ko ito, ngunit pwede kong pag-aralan iyan anumang oras. Hindi mo pwedeng ipagpaliban ng medical school. Kung umalis ka ngayon, baka hindi ka na bumalik. Nakatulog kami ng buong gabi na nag-uusap tungkol dito. Si Juan ay tumutol. Sabi niya, hindi ito patas. Sabi niya, makakahanap siya ng ibang paraan. Ngunit pareho naming alam na walang ibang paraan. Sa susunod na linggo, nag-withdraw ako mula sa kolehiyo. Sa linggo pagkatapos noon, kumuha ako ng full-time job bilang cashier sa Save Mart at kumuha ako ng mga weekend shifts bilang waitress sa isang diner na tinatawag na Mel S. Ang mga unang buwan ay hindi naman masama, sa totoo lang. Pagod ako, sigurado, ngunit bata pa ako at malakas at si Juan ay napakapasalamat. Uuwi siya mula sa klase at makikita niya akong pagod na sa sofa. At ipamamasahigi niya ang aking mga paa at sasabihin niyang ako ay kahanga-hanga. Tutulong siya sa paglalaba, magluluto ng hapunan tuwing weekend at hahalikan ako ng paalam ng may pagmamahal na alam kong, lubos kong alam, na kami ay nagtatayo ng isang magandang bagay ng magkasama. Ilang taon na lang, bulong niya. Pagkatapos, aalagaan kita. Bibigyan kita ng lahat, Grace. Nangangako ako. Ganap kong pinaniwalaan siya. Ngunit ang medical school ay hindi 2 taon. Ito ay 4 taon ng patuloy na pag-aaral. Pagkatapos ay residency, pagkatapos noon. Sa 2nd taon ni Juan, ang 2 kong trabaho ay hindi na sapat. Ang kanyang mga textbook lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang dolyar. Kailangan niya ng espesyal na kagamitan, isang laptop na kayang hawakan ng medical imaging software, professional na damit para sa kanyang clinical rotations. Kumuha ako ng pangatlong trabaho na paglilinis ng mga opisina sa gabi mula 8 hanggang gabi
4 na araw sa isang linggo. Ang aking schedule ay naging mabigat. Gumising ng femzigor ng umaga, maghanda, magtrabaho sa counter ng cashier mula 7 hanggang 2. Umuwi, matulog ng 1 oras kung maswerte, pagkatapos ay linisin ang mga opisina mula 4 hanggang 8 ng gabi. 3 gabi sa isang linggo, pupunta ako diretso mula sa paglilinis patungo sa dinner, waitress hanggang 2 hondo ng madaling araw. Uuwi ako, maliligo, matutulog ng 3 oras, at magsisimula ulit. Ang katawan ko ay nagsimulang magpakita ng strain. Ang aking mga kamay ay naging magaspang at nanigas mula sa mga kemikal sa paglilinis at paghawak ng mabibigat na tray. Pumayat ako dahil masyado akong pagod para kumain ng maayos. Kakain ako ng kahit ano na mabilis. Biskwit, murang ramen, minsan kape lang. Ang mga dark circle sa ilalim ng aking mga mata ay naging permanente. Ang mga kaibigan kong college ay tumigil sa pagtawag dahil wala akong oras para makipagkita sa kanila. Ngunit si Juan ay gumagawa ng maayos, talagang maayos. Siya ay nasa tuktok ng kanyang klase, nagpapabilib sa kanyang mga propesor, nakakakuha ng mahusay na marka sa kanyang clinical rotations. At mahal pa rin niya ako, o sa tingin ko ay mahal niya ako. Sinabi pa rin niya ang salamat kapag binibigyan ko siya ng pera para sa kanyang mga textbook. Yakap pa rin niya ako sa gabi kapag pareho kaming nakarating sa kama. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanyang 3 taon. Si Juan ay natanggap sa isang prestihiyosong residency program. At bigla, siya ay napapaligiran ng ibang tao, mayayamang tao. Ang kanyang mga kaklase ay nagmula sa mga pamilyang may pera, mga pamilyang kayang bayaran ang medical school nang hindi nag-aalangan. Ang kanilang mga asawa at kasintahan ay nagsusuot ng magagandang damit, nagpapatimpla ng buhok sa mga salon, nag-uusap tungkol sa mga art gallery at wine tasting. Isang gabi, umuwi si Juan mula sa isang study group at tiningnan ako. Talagang tiningnan ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Suot ko ang uniforme ng Save Mart ko. Ang buhok ko ay nakapusod na parang hindi maayos. Kumakain ng cereal para sa hapunan dahil masyado akong pagod para magluto. "Grace," sabi niya ng dahan-dahan, "bakit hindi ka na kumikilos ng maayos?" Tumingin ako sa aking sarili, nalilito. Kakagaling ko lang sa 8 oras na shift. Kailangan ko pang pumunta sa office building sa 1 oras para maglinis. Alam ko, ngunit hindi mo ba gustong maging maganda minsan? Para sa iyong sarili? Naramdaman ko ang lamig sa aking tiyan. "Juan, halos wala akong oras matulog. Kailan ako magdadamit at para saan? Para magkalalabas ng inidoro." Hindi siya nagsalita pa ng kahit ano ngayong gabi, ngunit ang komento ay nanatili sa akin. Nagsimula akong mapansin ang iba pang maliliit na bagay. Ang paraan ng bahagya niyang paglayo kapag sinusubukan kong halikan siya paalam sa umaga, na parang nahihiya siya sa aking Save Mart vest. Ang paraan ng paghinto niya sa pag-imbita sa akin sa mga kaganapan ng medical school. Ang paraan ng kanyang mungkahi na baka mas mabuti pa na alagaan ko ang aking sarili. Sa kanyang 4 na taon, lumala ang mga komento. Nagsimula siyang ikumpara ako sa ibang tao nang hindi niya namamalayan. Ang kasintahan ni Jeremy ay nagsimula na ng sarili niyang kumpanya sa pagkonsulta. Siya ay tunay na kahanga-hanga. O nakita mo ba ang isinuot ng asawa ni Dr. Sanders sa preview ng graduation? Iyon ang uri ng kagandahan na tunay na kapansin-pansin. Sinubukan ko. Diyos ko, talagang sinubukan ko. Bumili ako ng murang makeup mula sa drugstore at nanood ng mga tutorial sa YouTube ng Tria de Moipar ng madaling araw. Sinusubukang matutunan kung paano magmukhang elegante. Nag-ipon ako ng mga tips sa loob ng 2 buwan para makabili ng isang magandang damit. Nanghiram ako ng mga libro sa library tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan upang magkaroon ako ng matalinong pakikipag-usap kapag paminsan-minsan ay pinahihintulutan ako ni Juan na dumalo sa kanyang mga pagdiriwang. Ngunit ginawa ko pa rin ang 3 trabaho. Pagod pa rin ako at walang dami ng murang makeup ang makakapagtago ng pagod na nasa ilalim ng aking mga mata. Ang pinakamasama, si Juan ay tumigil sa pagpansin sa aking mga sakripisyo. Tumigil siya sa pagsabi ng salamat kapag binibigyan ko siya ng pera. Tumigil siya sa pagtulong sa paligid ng apartment.
Ang kanyang pag-aaral ay napakahalaga, sabi niya. Nagsimula siyang matulog sa spare room dahil ang aking alarm para sa aking 5 a.m. shifts ay nakakagambala sa kanya. Ang lalaking dating nagmamasahin ng aking pagod na mga paa ngayon ay halos hindi na tumitingin sa kanila. Dumating ang araw ng graduation ni Juan sa isang maaraw na Sabado noong Mayo. Umupo ako sa auditorium kasama ang daan-daang iba pang tao, nanonood habang ang mga medical students ay naglalakad sa entablado na suot ang kanilang mga cap at gown upang tanggapin ang kanilang mga diploma. Nang tawagin nila ang pangalan ni Juan, Dr. Juan de la Cruz. Tumayo ako at sumigaw ng mas malakas kaysa sa sinuman sa silid na iyon. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mukha. X na taon ng pagpapatakbo ng aking sarili sa lupa ay humantong sa sandaling ito. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng reception sa courtyard. Nagastos ko ang pera ng duklinggo na tip para sa isang simpleng navy blue dress at isang pares ng low heels mula sa isang discount store. Maingat kong ginawa ang aking buhok at makeup noong umaga gamit ang mga tutorial na naisaulo ko. Gusto kong magmukhang maganda para kay Juan. Gusto kong ipagmalaki niya ako tulad ng pagmamalaki ko sa kanya. Nakita ko si Juan na napapaligiran ng kanyang mga kaklase at kanilang mga pamilya. Lahat ay tumatawa, kumukuha ng litrato, nagdiriwang. Lumapit ako at marahang hinawakan ang kanyang braso. "Congratulations, Dr. De La Cruz," sabi ko, nakangiti sa kanya. Lumingon siya at sa isang segundo lamang, halos hindi isang sandali, nakakita ako ng isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi saya o pag-ibig, isang bagay na iba, isang bagay na halos mukhang kahihiyan. "Grace." "Naku," sabi niya, ang kanyang tinig ay patag. Hindi niya ako niyakap, hindi niya ako hinalikan, ibinalik lang niya ang kanyang tingin sa kanyang usapan. Lahat, ito ang asawa ko si Grace. Isang matangkad, elegante na babae na nakasuot ng cream-colored suit ang nagbigay ng kamay sa akin. Ang kanyang mga kuko ay perpektong manicured, pininturahan ng malambot na rosas. "Veronica Santos," sabi niya, ang kanyang ngiti ay maliwanag at malamig. "Nagtratrabaho ako sa Hospital Administration sa Metropolitan Elite. Buwan na naming sinusubukan na i-recruit si Juan." "Oh," sabi ko, nakikipagkamay sa kanya. Ang aking mga kuko ay walang kulay at maikli. Ang balat sa paligid nila ay magaspang dahil sa mga kemikal sa paglilinis. Iyan ay kahanga-hanga. "Si Juan ay napakatalentado," patuloy ni Veronica. "Hindi talaga ako tinitingnan, kundi si Juan. Kailangan namin ang mga henyong surgeon na tulad niya. Ang salary package na inaalok namin ay lubos na mapagkumpetensya." Sumali sa usapan ang isa pang kaklase, isang lalaking nagngangalang Tomas kasama ang kanyang asawa, isang babae na nakasuot ng designer dress na narinig ko kanina na nag-uusap tungkol sa kanilang kamakailang biyahe sa Paris. "De La Cruz, nakaset ka na para sa buhay kaibigan. Elite salary kasama ang reputasyon. Hindi ka mapipigilan." Ngumiti ang asawa ni Tomas sa akin, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "At sigurado akong gumaan ang pakiramdam mo, Grace. Sabi ni Juan, nagtatrabaho ka habang siya ay nag-aaral. Retail, hindi ba? Sigurado akong pagod na pagod ka na." Ang paraan ng kanyang pagsabi ng retail ay parang isang maruming bagay. "Nagtrabaho ako ng ilang trabaho," sabi ko ng mahina. "Kahit ano ang kailangan." "Napakagaling," sabi niya, at bumalik sa pakikipag-usap kay Veronica tungkol sa isang restaurant na hindi ko pa naririnig. Tumayo ako doon ng isa pang 20 minuto, hindi nakikita sa aking discount dress, habang si Juan ay nakikipag-usap at tumatawa sa mga tao na kabilang sa isang mundo na hindi ko kayang pasukin. Sa wakas, hinawakan ko muli ang kanyang braso. "Juan, uuwi na ako. Mayroon akong shift sa dinner ngayong gabi." Yumuko siya. "Ngayong gabi? Ito ang araw ng graduation ko." "Alam ko. Pasensya na, pero hindi ko nahanap ang sino mang makakapag-cover at kailangan natin ng pera." "Kailangan natin ng pera," inulit niya, ngunit kakaiba ang tono niya. "Grace, malapit na akong kumita ng 6 na numero. Kailangan mo pa bang magpatuloy sa pag-waitress?" Tinitigan ko siya.
6 na taon ng 3 trabaho, 6 na taon ng 4 na oras na tulog, 6 na taon ng pagsakripisyo ng lahat, at siya ay nagtatanong kung kailangan ko pa bang magtrabaho. Oo, sabi ko, pinapanatili ang aking tinig na steady. Hanggang sa maklear ang iyong unang sahod at alam nating stable na tayo. Oo, kailangan kong magtrabaho. Bumuntong hininga siya na parang nagiging mahirap ako. Sige, siguro uuwi akong malate. Inimbita ako ni Veronica na kumain kasama ang ilan sa amin. Inimbita ka ni Veronica. Kami? Isang grupo sa amin? Networking, Grace. Mahalaga iyan para sa aking karera. Umuwi ako mag-isa at isinuot ang aking uniforme sa diner. Ngayong gabi ay naghain ako ng kape at burger sa mga taong nagbigay ng mahinang tip. At naisip ko si Juan sa isang mamahaling restaurant kasama si Veronica Santos, nakikipag-usap tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan. 3 linggo pagkatapos, si Juan ay nakakuha ng trabaho sa Metropolitan Elite Hospital. Ang kanyang panimulang sahod ay 200,000 bawat taon. Nang sinabi niya sa akin, umiyak ako sa ginhawa. Sa wakas, maaari akong huminto kahit isang trabaho, marahil 2. Siguro makakabalik ako sa paaralan at matatapos ang aking degree. Ngunit si Juan ay may ibang plano. Umuwi siya isang gabi na may mga brochure para sa mga luxury apartment. Kailangan nating lumipat, sabi niya. Inilalatag ang mga ito sa aming kusinang mesa. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa isang tao sa aking posisyon. Ang aking mga kasamahan ay lahat nakatira sa River District. Doon tayo dapat. Tiningnan ko ang mga brochure. Ang upa sa pinakamurang apartment ay 4,000 bawat buwan, higit pa sa kinikita ko sa loob ng 3 buwan sa lahat ng aking trabaho na pinagsama-sama. Juan, napakamahal niyan. Siguro makakahanap tayo ng maganda, ngunit mas abot kaya. Pagkatapos ay pwede akong huminto sa pagtatrabaho at bumalik sa pag-aaral. Tiningnan niya ako na parang nagmungkahi ako ng isang bagay na katawa-tawa. Grace, ang imahe ay mahalaga sa aking larangan. Kung saan tayo nakatira, kung ano ang ating iminumaneho, kung paano tayo nagpapakita ng ating sarili, lahat iyan ay mahalaga. Bukod pa rito, mabuti para sa iyo na patuloy kang magtrabaho. Mahalaga ang kalayaan. Kalayaan, iyon ang tawag niya dito. Ngayon, lumipat kami sa isang luxury apartment sa River District. Bumili si Juan ng BMW at mamahaling mga suit. Sumali siya sa isang gym na nagkakahalaga ng 300 bawat buwan. Nagpagupit siya sa isang salon na naniningil ng higit pa sa kinikita ko sa isang linggo ng pag-waitress. At nagpatuloy ako sa aking 2 trabaho. Huminto na ako sa paglilinis ng opisina kahit man lang nagbabayad ng aking bahagi ng aming buhay habang pinapanood ko si Juan na nagbabago sa isang taong halos hindi ko nakilala. Ang mga komento ay naging palagian. Grace, bakit hindi ka gumawa ng anuman sa iyong buhok? Grace, ang shirt na iyan ay talagang kupas na. Grace, marahil ay dapat kang magbasa ng balita ng higit pa. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Grace, hindi kita pwedeng isama sa hospital fundraiser. Hindi ka magiging angkop. Bawat kritisismo ay parang isang kutsilyo. Ako pa rin ang babae na nagpagod sa sarili niya hanggang sa kamatayan para sa kanya. Ang parehong babae na nagbigay ng kanyang edukasyon, kanyang kabataan, kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon hindi na ako sapat. Masyado akong simple, masyado akong plain, masyado akong hindi sophisticated. Ang pangalan ni Veronica ay palaging lumalabas. Si Veronica ang nag-organisa ng charity auction. Sinabi ni Veronica ang pinakanakakatawang bagay sa tanghalian. Si Veronica ay nagbabakasyon sa Hamptons. Si Veronica ay nakakaunawa sa propesyonal na mundo. Sinubukan kong banggitin ito ng isang beses. Juan, madalas mong binabanggit si Veronica. Nagdilim ang kanyang mukha. Siya ay kasamahan, Grace. Isang propesyonal na contact. Ito mismo ang pinag-uusapan ko. Ikaw ay kulang sa kumpiyansa at paranoid. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang propesyonal na mundo. Kaya hindi kita pwedeng dalhin sa mga kaganapan. Masyado kang maliit ang pag-iisip. Maliit ang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat ng aking isinakripisyo, ako ay maliit ang pag-iisip dahil napapansin ko ang obsesyon ng aking asawa
sa ibang babae. Ang aming ika-8 anibersaryo ng kasal ay nahulog sa isang Martes noong Oktubre. Nagpaplano ako sa loob ng ilang linggo, nag-iipon ng bawat dolyar mula sa aking mga tip. Gusto ko ng isang perpektong gabi, isang gabi kung saan maaari naming alalahanin kung sino kami noon bago ang medical school at luxury apartment at Veronica Santos. Lumabas ako ng maaga sa aking cashier shift na wala ng kalahating araw na kita upang makapaghanda. Bumili ako ng mga sangkap para sa paboritong pagkain ni Juan, manok parmesan, ang parehong ulam na dati kong ginagawa sa aming maliit na apartment noong kami ay masaya. Nakahanap ako ng mga kandila sa dollar store at inilagay ang mga ito sa aming dining table. Suot ko ang navy dress mula sa kanyang graduation, ang pinakamagandang bagay na pag-aari ko, at ginugol ko ang 1 oras sa aking buhok at makeup. Ang mesa ay mukhang maganda, simple ngunit maganda. Bumili pa ako ng maliit na cake mula sa bakery. Tsokolate, paborito niya. Patuloy kong tinitingnan ang aking telepono. Ang shift ni Juan sa ospital ay natapos ng 6:90. 6:30 na. Pagkatapos ay 7, pagkatapos ay 7:30. Sa 8:09, nag-text ako sa kanya. Malapit ka na bang umuwi? Nagluto ako. Sa 8:30, sumagot siya. Naiwan sa ospital, konsultasyon sa emergency. Bumagsak ang puso ko, ngunit naiintindihan ko. Siya ay isang surgeon. Nangyayari ang mga emergency. Tinakpan ko ang pagkain ng foil at pinanatili kong nakailaw ang mga kandila. Sa 9:45, bumukas ang pinto ng apartment. Pumasok si Juan, ngunit hindi siya nakasuot ng kanyang scrubs o kanyang puting coat. Nakasuot siya ng isa sa kanyang mamahaling suit at naamoy niya ang pabango at isang bagay pa. Amoy ng pabango na hindi sa akin. Nako, sabi niya, halos hindi ako tinitingnan habang naglalakad siya sa dining table patungo sa silid tulugan. Juan, sabi ko ng mahina, naghanda ako ng hapunan, anibersaryo natin. Huminto siya sa paglalakad at lumingon na parang nakalimutan niyang nandito ako. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa mesa, ang mga kandila ay kalahati na ang taas, ang mga natatakpang pagkain, ang cake na may nakasulat na happy anniversary sa blue icing. Grace, sinabi ko sa iyo na naiwan ako sa ospital. Nakasuot ka ng suit, sabi ko. Hindi scrubs, tumigas ang kanyang panga. Kailangan kong magbihis para sa isang pagpupulong pagkatapos isang profesional na obligasyon. Sa ating anibersaryo, hindi mo ba pwedeng sabihin sa kanila na may plano ka? May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa hapunan. Juan, mas mahalaga kaysa sa ating anibersaryo, mas mahalaga kaysa sa 8 taong pagsasama. Naramdaman ko ang pagkahati sa aking dibdib. Pakiusap, sabi ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Umupo ka lang sa akin ng ilang minuto. Mainit pa ang pagkain. Pwede nating... Hindi ako gutom, ang sabi niya. Kumain na ako sa pagpupulong. Naglakad siya papunta sa silid tulugan. Tumayo ako doon sa aking dollar store dress na nakatingin sa mesa. Naghanda ako na may napakaraming pag-asa. Ang mga kandila ay kumikislap. Ang pagkain ay lumalamig. Ang aking mga mata ay nag-aapoy sa luha. Tumanggi akong hayaang tumulo ang mga ito. Sinundan ko siya sa silid tulugan. Nagbibihis siya ng kaswal na damit. Likod niya ay nakaharap sa akin. Juan, kailangan nating mag-usap. Hindi ngayon, Grace. Pagod na ako. Hindi tayo nag-uusap kailanman. Palagi ka sa ospital o kasama ang mga kasamahan. O ano? Lumingon siya, ang kanyang tinig ay matalas. Sabihin mo. Sa tingin mo ba may mali akong ginagawa? Sa tingin ko nakakalimutan mo tayo, ang ating kasal, ang lahat ng ating pinagdaanan ng magkasama. Tumawa siya, ngunit hindi ito mabait na tunog. Lahat ng ating pinagdaanan, Grace, ako ang nag-aral ng medisina. Ako ang nag-aral ng maraming taon na nagtatrabaho ng 16 oras na shifts na tunay na bumubuo ng karera. Ano ang nagawa mo? Nag-punch ka ng oras, naghain ka ng kape, hindi iyon sakripisyo, may trabaho ka lang. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho para makapag-aral ka. Isinuko ko ang aking edukasyon. Isinuko ko ang lahat. Walang nag-utos sa iyo.
Ang kanyang tinig ay malakas na ngayon, galit. Iyon ang iyong pinili, Grace. Ang iyong desisyon. Hindi kita kailanman pinilit na bumaba sa paaralan. Ginawa mo ang iyong sarili na isang martir at ngayon gusto mo akong maging mapagpasalamat magpakailanman. Hindi ganyan ang takbo ng buhay. Hindi ako makahinga. Hindi makapag-isip. Ang taong ito, ang estranghero na nakasuot ng mamahaling damit na nakatayo sa aming silid-tulugan, ay hindi maaaring ang parehong tao na yumakap sa akin at nangako sa akin ng walang hanggan. Juan, bulong ko. Ano ang nangyari sa iyo? Umupo siya sa gilid ng kama, hinahaplos ang kanyang buhok. Nang tumingin siya sa akin, malamig ang kanyang mga mata, malayo. Nag-evolve ako, Grace. Nagbago ako. Hindi na ako ang batang takot sa masikip na apartment. Ako ay isang surgeon sa isa sa mga pinakamahusay na ospital sa bansa. Mayroon akong mga kasamahan na gumagalang sa akin, mga oportunidad na nagbubukas, isang hinaharap na talagang may patutunguhan. At ikaw? Huminto siya, tumingin sa akin sa aking simpleng damit na may simpleng buhok at pagod na mukha. Ikaw pa rin ang parehong babae mula 8 taon na ang nakalilipas. Hindi ka lumaki, hindi ka nagbago. Nagtatrabaho ka pa rin sa Save Mart, naghahain pa rin ng kape, patuloy na namumuhay na parang mahirap tayo kapag hindi na tayo. Ginagawa ko ang mga trabahong iyon para matulungan tayong makapag-ipon, para makapag-ambag. Hindi ko kailangan ang iyong ambag. Tumayo siya, tumaas muli ang kanyang tinig. Hindi ko kailangan ang iyong mga damit mula sa discount store o ang iyong mga lutong bahay o ang iyong patuloy na pagod na mukha na nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Veronica sa akin noong nakaraang linggo? Sinabi niyang parang pabigat ako na parang may mabigat akong dala. At siya ay tama. May dala akong mabigat, itong kasal. Ikaw. Palagi. Si Veronica. Natutulog ka ba sa kanya? Tanong ko, ang tanong ay lumabas sa aking mga labi bago ko ito mapigilan. Kahalaga ba yon? Sagot niya. Magbabago ba yon ng anuman? Grace, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan ang iyong mga kamay, ang iyong mga damit, ang iyong buong buhay. Nakulong ka sa nakaraan habang ako ay sumusulong patungo sa hinaharap. Nauunawaan ni Veronica ang ambisyon. Nauunawaan niya ang tagumpay. Siya ay kabilang sa aking mundo. At ikaw? Dahan-dahang umiling siya. Ikaw ay hindi. Tumayo ako doon na parang nakapako habang siya ay naglakad papunta sa aparador at kumuha ng isang maleta. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko, bagaman alam ko na. Pinag-isipan ko ito ng ilang buwan, sabi niya. Nagsimulang mag-impake ng damit. Hindi na tayo tugma. Iba ang gusto natin. Iba na tayong mga tao ngayon. Dahil hindi ako mayaman. Dahil hindi ako sapat na sophisticated para sa iyong mga bagong kaibigan. Huminto siya sa pag-iimpake at tumingin sa akin ng diretsyo. Dahil ang iyong pagiging simple ay nagdudulot sa akin ng pagkasuklam, Grace. Ang paraan ng iyong pag-iisip, ang paraan ng iyong pananamit, ang paraan ng iyong pamumuhay, lahat iyon ay napakaliit at limitado at mas mababa kaysa sa nararapat sa akin ngayon. Hindi ka karapat-dapat sa buhay na itinayo ko. Hindi karapat-dapat. Pagkatapos ng 6 na taon ng sakripisyo, pagkatapos isuko ang lahat, pagkatapos mahalin siya ng buong puso ko, hindi ako karapat-dapat. Gusto ko ng diborsyo, sabi niya, isinasara ang maleta. Makikipag-ugnayan ang aking abogado sa iyo sa mga detalye. Maaari kang manatili dito ng 1 buwan pa habang nag-aayos ka kung saan ka pupunta. Pagkatapos noon, ibebenta ko ang lugar. Naglakad siya papunta sa pinto, pagkatapos ay huminto. Para sa anumang halaga, Grace, nagpasalamat ako sa iyong ginawa noon. Ngunit iyon ay matagal na, at ang pasasalamat ay hindi bumubuo ng hinaharap. Ikinalulungkot ko na hindi mo ito makita. Pagkatapos ay umalis siya. Tumayo ako mag-isa sa aming silid-tulugan. Naririnig ang pagsara ng pinto sa harap. Naririnig ang paglaho ng kanyang mga yapak sa pasilyo. Ang mga kandila sa dining room ay namatay na. Ang hapunan sa anibersaryo ay nanatiling hindi nagalaw. At 8 taon ng aking buhay ang lumabas sa pinto, dala ang aking puso.
Ang mga araw pagkatapos umalis ni Juan ay naghalo-halo na parang watercolor sa ulan. Pumunta ako sa trabaho, umuwi, nakatingin sa mga pader. Hindi ako umiyak sa simula. Sa tingin ko ay masyado akong nagulat, masyado akong walang laman. Parang may isang taong pumasok sa aking dibdib at kumuha ng lahat ng nagpapataos sa akin. Naiwan lamang ang isang guwang na shell na alam kung paano mag-scan ng mga grocery at magbuhos ng kape. Nagpadala ng mga papeles ang abogado ni Juan Linggo pagkatapos. Umupo ako sa sofa, ang aming sofa na tumulong ako sa pagbabayad, at binasa ang mga termino. Wala akong nakuha. Isang maliit na settlement na 15,000 bilang pagkabukas palad. Walang pag-angkin sa apartment, walang pag-angkin sa kanyang mga retirement account or investment. Walang pag-angkin sa anumang binuo namin ng magkasama dahil ayon sa mga legal na salita sa pahina, wala akong nabuo. Naroon lang ako. Ang sulat ng abogado ay gumamit ng mga parirala tulad ng walang malaking kontribusyong pinansyal at kakulangan sa pag-unlad ng propesyon sa panahon ng pag-aasawa at pantay na distribusyon batay sa individual na mga ari-arian. Bawat parirala ay isang kutsilyo. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin ng banyo ngayong gabi. Ako ay 28 taong gulang, ngunit mukhang mas matanda. Ang aking mga kamay ay permanente ng magaspang. Ang balat ay tuyo at bitak kahit gaano karaming lotion ang gamitin ko. Ang aking mga balikat ay nakakurba pasulong dahil sa pagod. Ang aking mga mata ay nawalan ng kanilang liwanag. Ibinigay ko ang mga pinakamahuhusay na taon ng aking buhay sa isang lalaking itinapon ako na parang basura. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Juan, ako ay ganap na gumuho. Dumulas ako sa sahig ng banyo at humagulgol. Malalim, pangit, masakit na mga hagulgol na nagmumula sa isang madilim na lugar sa loob ko. Umiyak ako para sa babaeng naniniwala sa pag-ibig. Umiyak ako para sa mga sakripisyo na walang kahulugan. Umiyak ako para sa tuwima na taon ng aking buhay na hindi ko na mababawi. Doon ako natagpuan ni Maria 3 oras pagkatapos. Ginamit niya ang kanyang emergency key nang hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag. Tiningnan niya ako sa sahig ng banyo at umupo sa tabi ko, niyakap ako. Sinisira ka niya, sabi niya ng tahimik. Hindi natin siya pwedeng hayaang manalo. Grace, walang mapapanalunan. Walang degree, walang karera, walang ipon, tama siya. Wala akong anuman. Hinila ako ni Maria at hinawakan ang aking mga balikat, pinilit akong tumingin sa kanya. Mayroon kang katotohanan, at ang katotohanan ay makapangyarihan. Sa susunod na 3 linggo, si Maria ay nagtrabaho na parang siya ay hinahabol. Naging abogado ko siya opisyal, kinuha ang aking kaso nang hindi humihingi ng kahit 1 sentimo. Magbabayad ka sa akin balang araw kapag nakabangon ka na, sabi niya. Sa ngayon, may trabaho tayong gagawin. Humingi siya ng aking mga bank record sa nakalipas na 8 taon. Bawat pahayag, bawat deposito, bawat withdrawal. Kinuha niya ang mga kasunduan sa upa ng aming apartment, lahat ng 5 mula sa aming iba't ibang lugar. Bawat isa ay pinirmahan lamang ng akin dahil ang credit ni Juan ay napakasama mula sa mga student loans. Sinundan niya ang mga resibo na inipon ko sa mga kahon. Mga textbook, medical equipment, supplies, lahat ay binili ko. Pagkatapos ay nahanap niya ang isang bagay na halos nakalimutan ko. Grace, sabi niya isang gabi, nakaupo sa tapat ko sa aking mesa sa kusina na bukas ang kanyang laptop. Naaalala mo ba ang 3 taon ni Juan sa medical school nang kailangan na ang kanyang tuition at hindi dumating ang kanyang student loan sa oras? Tumango ako ng dahan-dahan. Iyon ay isang napakasamang buwan. Si Juan ay nagpapanik, malapit nang mawala ang kanyang pwesto sa programa. Kumuha ka ng personal loan, sabi ni Maria. Fee 45,000 sa iyong pangalan lang. Ibinigay mo lahat kay Juan para sa tuition at mga gastusin. Mayroon ka pa rin bang papeles? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa tingin ko oo, siguro sa storage closet. Binuksan namin ang mga kahon hanggang sa mahanap namin ito. Isang kasunduan sa personal loan mula sa First National Bank sa aking pangalan. At sa ilalim nito, isa pang dokumento,
isang promissory note na pinirmahan ni Juan. Kinikilala ang utang at nangangakong magbabayad kapag natapos niya ang kanyang residency at nakakuha ng trabaho. Itinaas ni Maria ang papel, kumikislap ang kanyang mga mata. Nakalimutan niya ito, hindi ba? Sa tingin ko. Iyan ay 4 na taon na ang nakalilipas. Kapag nakuha niya ang kanyang trabaho sa ospital, hindi na niya ito binanggit dahil nakalimutan niya. Ngunit sa legal na paraan, ang dokumentong ito ay ginto. Grace, ito ay nagpapatunay ng direktang pamumuhunan sa pananalapi sa kanyang edukasyon. Ito ay nagbabago ng lahat. Sa linggo pagkatapos, itinayo ni Maria ang aming kaso na parang siya ay nagtatayo ng isang gusali, piraso-piraso. Ang mga dokumento ng utang ang aking mga bank statement na nagpapakita ng 6 na taon ng mga deposito mula sa aking 3 trabaho at mga withdrawal para sa upa, utilities, groceries, medical textbooks, equipment, habang si Juan ay walang ambag. Mga testimonya mula sa aming mga dating landlord at kapitbahay na nakakaalala sa akin na nagtatrabaho ng tuloy-tuloy. Mga text message mula sa mga nakaraang taon kung saan nagpasalamat si Juan sa akin para sa aking mga sakripisyo at nangako na aalagaan ako balang araw. Pagkatapos ay nagsupi na si Maria ng mga financial record ni Juan at natagpuan namin ang isang bagay na nagpagulo sa aking tiyan. 3 buwan bago humiling ng diborsyo si Juan, naglipat siya ng 75,000 ng marital funds sa business account ni Veronica Santos. Ang memo line ay nagsabi, Investment in Ash Pharmaceuticals Startup. Ginamit niya ang pera ng mag-asawa, paliwanag ni Maria, pera na nakuha sa panahon ng inyong pag-aasawa upang mamuhunan sa kumpanya ng kanyang kasintahan. Iyan ay hindi lamang infidelity, Grace. Iyan ay financial betrayal, maling paggamit ng marital assets. Malalaman ito ng hukom. Ang gabi bago ang pagdinig, hindi ako makatulog. Ipinaliwanag ni Maria ang estratehiya. Hindi lang kami nagtatanggol laban sa mga termino ng diborsyo ni Juan. Kami ay umaatake. Ipapakita namin kay Hukom Henderson kung sino mismo ang nagtayo ng tagumpay ni Dr. Juan de la Cruz. Paano kung hindi ito gumana? Tanong ko kay Maria. Paano kung isipin ng hukom na ako ay naiinggit lang? Ngumiti si Maria. Magtiwala ka sa akin. Kapag nakikita ng mga hukom ang ganito kalinaw na ebidensya, sila ay nagre-react. At si Hukom Henderson, sikat siya sa hindi pagpapahintulot sa mga taong nakakalimutan kung saan sila nanggaling. Sa umaga ng pagdinig, isinuot ko ang parehong navy dress na isinuot ko sa graduation ni Juan. Hindi dahil maganda ito, kundi dahil gusto ko siyang ipaalala. Gusto kong makita niya ang babaeng itinuring niyang kasuklam-suklam, ang babaeng tinawag niyang hindi karapat-dapat na tumatayo para sa kanyang sarili. Inabot sa akin ni Maria ang sobrang papel sa hallway ng korte. Sa loob ay lahat. Ang mga dokumento ng utang, ang promissory note, ang mga bank statement, ang ebidensya ng kanyang paglipat kay Veronica, mga pahayag ng saksi, lahat. Kapag nasa tamang oras na, sabi niya, ibigay mo ito kay Hukom Henderson. At Grace, panatilihing mataas ang iyong ulo. Nanalo ka na kahit hindi mo pa alam. Naglakad kami papasok sa bulwagan ng korte ng magkasama at umupo ako sa mesa na nakatupi ang aking mga kamay. Sinusubukang huminga. Si Juan ay nakaupo sa tapat ko, mukhang kumpiyansa at hindi matitinag sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang abogado ay nagsalita tungkol sa aking mga trabahong mababa, ang kasanayan at ang aking minimal na kontribusyon. At kung paano nararapat kay Juan na itago ang lahat ng kanyang kinita. At pagkatapos ay tumango si Maria sa akin. Tumayo ako, naglakad patungo sa bangko ni Hukom Henderson at ibinigay sa kanya ang sobre na magpapabago sa lahat. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ako bumagsak. Naglakad ako pabalik sa aking upuan at naghintay. Pinanood ko ang mukha ni Hukom Henderson na nagbago habang nagbabasa siya, pinanood ko ang pagtaas ng kanyang mga kilay, pinanood ko ang kanyang mga labi na nagsara, pinanood ko ang sandali na naintindihan niya kung ano mismo ang ginawa ni Juan. At pagkatapos ay pinanood ko siyang tumawa. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig ko. Pinanood ko si Hukom Henderson na tumawa at sa isang sandali tumigil ang oras. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan ng korte.
isang tunay na tawa na nagpatigil sa lahat. Ang ekspresyon ng kumpiyansa ni Juan ay nawala. Sumandalang kanyang abogado, bumulong ng mabilis. Sa gallery, si Veronica ay nagbago ng posisyon sa kanyang upuan, ang kanyang perpektong manicured na mga kamay, hinahawakan ng kanyang designer purse. Pinunasan ni Hukom Henderson ang kanyang mga mata at pinakakalma ang sarili, ngunit nakangiti pa rin siya. Nang siya ay magsalita, ang kanyang tinig ay mayroong kagat na hindi pa naroon dati. Dr. De La Cruz, sabi niya, tumitingin ng diretso kay Juan. Sa 20 taon ng pagdinig sa family court, hindi ko pa kailanman nakita ang isang malinaw na kaso ng sadyang maling representasyon. Ang iyong abogado ay tumayo sa aking korte at sinabi na ang iyong asawa ay hindi nagkaroon ng direktang pamumuhunan sa pananalapi sa iyong pag-aaral. Gusto mo bang ipaliwanag ito? Itinaas niya ang promissory note, ang dokumento na pinirmahan ni Juan 4 na taon na ang nakalilipas, nangangako na bayaran ang 45,000 na hiniram ko sa kanya. Namutla ang mukha ni Juan. Iyan ay matagal na, isang personal na bagay sa pagitan ng aking asawa at ako. Isang personal na bagay? Tumataas ang mga kilay ni Hukom Henderson. Ito ay isang legally binding promissory note, Dr. De La Cruz. Ang iyong asawa ay kumuha ng utang sa kanyang pangalan, nilalagay sa panganib ang kanyang sariling kredito, ang kanyang sariling pinansyal na hinaharap upang bayaran ang iyong pag-aaral sa medisina. Pumirma ka ng isang dokumento na kumikilala sa utang na ito at nangangako ng pagbabayad. Iyan ay hindi personal, iyan ay katotohanan sa pananalapi. Mabilis na tumayo ang abogado ni Juan. Mahal na Hukom, kahit na umiral ang utang na ito ay hiwalay sa tanong ng mga ari-arian ng mag-asawa. Umupo ka, sabi ni Hukom Henderson, at ang kanyang tinig ay walang puwang para sa argumento. Umupo ang abogado. Nagpatuloy siya sa pagbabasa mula sa mga dokumento at sa bawat pahina, mas lalong lumubog si Juan sa kanyang upuan. Binasa niya ng malakas mula sa aking mga bank statement na nagpapakita ng 6 na taon ng mga deposito mula sa aking 3 trabaho at mga withdrawal para sa upa, utilities, groceries, medical textbooks, equipment, habang si Juan ay walang ambag. Binasa niya ang mga lumang text message kung saan nagpasalamat si Juan sa akin para sa aking mga sakripisyo at nangako na aalagaan ako balang araw. Pagkatapos ay dumating siya sa huling seksyon at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkaaliw tungo sa pagkasuklam. Dr. De La Cruz, 3 buwan bago mag-file ng diborsyo, naglipat ka ng $75,000 ng mga marital funds kay binibining Veronica Santos para sa kanyang pharmaceutical startup. Tama ba iyon? Sumulyap si Juan pabalik kay Veronica sa gallery. Nakatingin siya ng diretso sa unahan, mahigpit ang kanyang panga. Ito ay isang pamumuhunan, sabi ni Juan. Isang desisyon sa negosyo. Isang desisyon sa negosyo na ginawa gamit ang marital assets ng walang kaalaman o pahintulot ng iyong asawa. Sabi ni Hukom Henderson, iyan ay tinatawag na financial infidelity, Dr. De La Cruz, at sa korte na ito, mahalaga iyon. Inilapag niya ang mga papeles at pinagpatong ang kanyang mga kamay, tumitingin kay Juan na may ekspresyon na hindi ko makakalimutan. Purong pagsuway. Hayaan mong siguraduhin kong naiintindihan ko ang sitwasyon, sabi niya, nang dahan-dahan. Ang iyong asawa ay tumigil sa kolehiyo upang suportahan ka. Nagtrabaho siya ng 3 trabaho nang sabay-sabay sa loob ng 6 na taon, nagbabayad ng 100% ng iyong mga gastusin sa pamumuhay. Binuksan ni Juan ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit itinaas ni Hukom Henderson ang kanyang kamay. Narito ang aking hatol. Una, babayaran mo ang 45,000 na utang kasama ang 6 na taong compound interest na kabuang 63,000. Pangalawa, si Ginang Santos ay may karapatan sa 50% ng lahat ng marital assets na nakuha sa panahon ng kasal, kabilang ang kalahati ng halaga ng iyong tahanan, kalahati ng iyong mga retirement account, at kalahati ng iyong mga investment. Pangatlo, dahil isinakripisyo ni Binibining Morrison ang kanyang edukasyon at potensyal na kumita upang suportahan ang iyong karera.
Siya ay iginawad ng compensatory spousal support na 4,000 buwan-buwan sa loob ng X na taon, katumbas ng kanyang posibleng kinita sa degree sa kolehiyo na isinuko niya para sa iyo. Pang-apat, ang 75,000 na inilipat mo kay Binibining Ashford ay dapat ibalik sa marital estate at hatiin ng pantay. Tiningnan niya si Juan isang beses pa. Ayon sa aking kalkulasyon, ang iyong asawa ay aalis na may humigit kumulang 450,000 kasama ang patuloy na suporta. Ikaw, Dr. De La Cruz, ay aalis na may aral na sana ay matandaan mo. Ang tagumpay na itinayo sa sakripisyo ng iba ay hindi lamang sa iyo. Siya ay utang mo ng lahat at ikaw ay nagbigay sa kanya ng wala. Ang korte na ito ay nagwawasto niyan. Sumabog si Juan mula sa kanyang upuan. Ito ay baliw. Siya ay cashier lang. Hindi niya naipasa ang mga pagsusulit. Hindi niya ginawa ang mga operasyon. Hindi niya ginawa niyang posible. Ang martilyo ni Hukom Henderson ay tumunog ng malakas na naramdaman ko ang panginginig sa buong mesa. Bawat oras na nagtrabaho siya, bawat dolyar na kinita niya, bawat pangarap na isinuko niya, iyan ang nagtayo ng iyong karera. Ang katotohanang hindi mo ito makita ay nagpapatunay kung bakit mas mabuti siyang wala ka. Tapos na tayo. Nagkalat ang bulwagan ng korte. Mabilis na nagsasalita ang abogado ni Juan, ngunit hindi nakikinig si Juan. Nakatingin siya sa akin na may isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanyang mga mata noon. Takot. Ang takot ng isang tao na nawalan ng kontrol sa lahat. Tumayo ako sa nanginginig na mga binti at niyakap ako ng mahigpit ni Maria. Nagawa mo, bulong niya. Nagawa mo, Grace. Sa labas ng bulwagan ng korte, narinig ko ang matataas na tinig. Nag-aaway sina Juan at Veronica sa mga hakbang. Sinabi mo sa akin na wala siyang kwenta. Ang tinig ni Veronica ay matalas, galit. Sinabi mong madali lang ito na mawawala lang siya. Lumapit sa kanya ang kanyang abogado, nagsasalita ng mahina. Hindi ko narinig ang mga salita, ngunit nakita ko ang mukha ni Juan na mas lalong bumagsak. Marahil ay sinasabi sa kanya na ang pag-apela ay mas mahal kaysa sa pagbabayad lamang ng hatol. Si Juan ay nakatayo ng mag-isa sa mga hakbang ng korte. Ang kanyang mamahaling suit ay biglang mukhang isang costume. Ang kumpiyansang surgeon na pumasok sa bulwagan ng korte, isang oras ang nakalilipas, ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang tao lamang na nakalimutan kung saan siya nanggaling at nawala ng lahat dahil dito. 6 na buwan. Pagkatapos, nakaupo ako sa isang classroom sa kolehiyo sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Nag-enroll ako sa Business Administration Program sa Community College at nagustuhan ko ang bawat minuto nito. Dumating ang aking mga unang grado sa semester, straight A's at isang pwesto sa Dean's List. Nabayaran ko na ang lahat ng aking mga utang. Nagrenta ako ng maliit ngunit komportableng apartment sa isang tahimik na kapitbahayan. Nabawi ko ang timbang na nawala ko noong mga nakakapagod na taon. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mukha akong malusog. Nagpagupit pa ako sa isang tunay na salon. Hindi isang mamahaling salon, ngunit sapat na maganda. Naramdaman kong ako na muli. Hindi iyan tama. Naramdaman kong isang mas mahusay na bersyon ng aking sarili, mas malakas, mas malinaw, mas sigurado sa kung sino ako at kung ano ang nararapat sa akin. Nakipagkape si Maria sa akin upang ipagdiwang ang aking tagumpay sa Dean's List. Umupo kami sa isang maliit na cafe malapit sa campus at hindi siya tumigil sa pagngiti sa akin. Tingnan mo, sabi niya. Grace Santos, estudyante sa kolehiyo at hinaharap na business mogul. Tumawa ako. Hindi ko alam ang tungkol sa mogul, ngunit iniisip kong kumuha ng aking MBA sa kalaunan. Siguro magsimula ng sarili kong kumpanya balang araw. Gagawin mo? Alam kong gagawin mo. Hinalo niya ang kanyang kape, pagkatapos ay tumingin sa akin ng seryoso. Ano ang nararamdaman mo? Talaga? Pinag-isipan ko ito ng isang sandali. Sa totoo lang, mas mabuti kaysa sa naramdaman ko sa maraming taon. Matagal na sinusukat ko ang aking halaga sa pamamagitan ng kung ano ang kaya kong gawin para kay Juan, sa kung gaano ako kayang magsakripisyo
kung gaano ako kayang sumuko, kung gaano ako kayang paliitin ang aking sarili upang siya ay lumaki. At nang umalis siya, inakala kong wala akong anuman, ngunit nagkamali ako. Tumingin ako sa aking mga kamay, medyo magaspang pa rin, ngunit gumagaling. Mayroon ako ng aking sarili, nalimutan ko lang na iyon ay mahalaga. Habang naglalakad pa uwi mula sa cafe, dumaan ako sa Metropolitan Elite Hospital. Sa pamamagitan ng malalaking glass windows, nakikita ko ang mga doktor at nurse na gumagalaw sa lobby. Sa isang lugar doon, si Juan ay nagtatrabaho, suot ang kanyang puting coat, mukhang matagumpay mula sa labas. Huminto ako ng isang sandali, hindi dahil namimiss ko siya, hindi dahil galit ako. Huminto ako dahil napagtanto kong wala akong nararamdaman. Walang sakit, walang kapaitan, walang pangungulila sa kung ano ang dating amin, tanging kapayapaan, tanging kalayaan. Umugong ang aking telepono sa aking bulsa. Isang email mula sa universidad. Ako ay ginawaran ng scholarship para sa mga non-traditional students na nalampasan ng kahirapan upang makabalik sa edukasyon. Buong tuition para sa susunod na taon. Ngumiti ako, isinukbit ang telepono at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa aking apartment, patungo sa aking hinaharap, patungo sa isang buhay kung saan ako ay nag-i-invest na para sa aking sarili sa halip na sa isang hindi karapat-dapat. Naglaan ako ng 6 na taon sa pagbuo ng pangarap ng iba. Ngayon ay oras na upang buuin ang sarili ko. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay matatag dahil ito ay binuo sa sarili kong halaga, hindi sa pag-apruba ng iba. Sapat na iyon. Iyon ang lahat.